Welcome back sa ating channel. Tila ito nga ang nakakatakot na balita dahil di umano sa pamimeke nga sa pagpatay sa Bilibid. Dahil tila mga pinatay na report sa loob ng Bilibid ay hanggang ngayon pala ay gumagala at buhay pa. Ito nga ang binulgar ni Attorney Kausing. Tila makikita nga natin dito kung tila totoo nga na buhay pa si JV Sebastian, tila pera-pera na lang ba talaga ang mga bayarang, mga general at mga kapulisan. Well, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka ba lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. 1, 2, 3, come on! Ito ang isa sa matindi na banat ni Kapersi. Ito ay nilabas niya noong July 2020. Kung mapansin mo, kara-karaka, bihira lang siya bumibira kay Mr. Bantag. Ito ay continuation pangalawa. Tapos yung kasunod nito ay hinayaan niya muna ata yun. Maliban lang kung may research kung mayroon pang iba siya mga sinabi, ay nag-broadcast siya panimula noong September 5. Noong September 5, 2022, ang kanyang broadcast laban kay Mr. Bantag ay tinawag niya itong Cinderella o lalaking Cinderella ng Department of Justice. At ang kanyang pinakita ay isang video footage na makikita ang mga nakakaparadang mga sasakyan sa gilid ng kalsada sa may isang bahay na tinuturo na bahay ni Cinderella na matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision sa Laguna. So, pero nababasa ko po sa Inquirer na tinanong si Director General Bantag kung totoo ba na mayroon kang bahay. Ang sagot niya, wala po siyang mansyon at maliit na bahay lamang meron siya. Pero nang tinanong siya, Sir, sasakyan mo pa ba yung mga pinakita doon na nakapaparada sa gilid? Sabi niya, hindi akin yun, sa mga kapitbahay yun. Sabihin, una sinabi mo wala kang bahay, pero nahuli kita ngayon nang sinabi mo na sa kapitbahay. Ibig sabihin, pag may kapitbahay ka, may bahay ka dyan. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, parang pinalabas mo, sinungaling ka. Pero ito ngayon, ang ipapalabas ko ngayon para maintindihan nyo kung gaano katapang si Kapersi Lapid. Ito ay July 2020 na issue. At kung saan dito ay binira niya, sinagot niya si Mr. Bantag sa pagtanggi ni Mr. Bantag na nagagalit si Mr. Bantag na sinabihan siya sa publiko na nagsalita daw si Mr. Bantag na PI nyo. It's yung PI, putang ina. At ano daw pakialam ni Percy Lapid kung nagpatayo sa mansion. At sinagot niya rin na hindi daw totoo yung sinagot niya si Percy Lapid na hindi raw totoo yung nagkukunwari siya pinapalabas na kunwari patay na yung mga ilang high profile na mga inmate o nakabilanggo sa loob ng National Bilibid. At ang mga high profile nito kasama po dito si JV Sebastian. At kasama rito si Amin Borotong. Ngayon, para malaman nyo kung gaano kalaki ang mga mamang ito, si JV Sebastian po ay nakakulong at nalilink doon dati kay Secretary Laila de Lima. Parang pinapalabas noon na boyfriend ko na ito ni Miss Secretary Laila de Lima noong araw. At ito naman si Amin Borotong po ay sinintensyahan dahil po siya ay nahuli noong 2006 o 2005 na siyang hari ng tinatawag na Shabu Tiangge sa isang compound doon sa Pasig City. Pero kagad-agad ang nahuli lang doon ng mga nag-raid ay yung asawa ni Amin Borotong. At si Amin Borotong ay hindi nahuli. Ngayon, ayon sa kwento ni Dean Arman Locom na siyang vlogcaster, malakas din ang vlog niya, at sa kanya ko rin nakuha ang mga impormasyon na ito. At ako'y tagahanga niya rin, at ako'y subscriber din sa kanyang vlogcaster vlog. At sinabi niya na si tumakbo
sa Thailand itong si Amin Buratong at nagkagwapo, no? Siyempre, iba na ngayon, marami ng doktor ngayon na pwedeng pagwapuhin, umiba ng mukha mo. Nagkaroon ngayon ng girlfriend na kinakasama si Amin Buratong. Nagalit ngayon ang asawa niya. So, ang asawa niya mismo na ngayon nagturo sa mga otoridad para hulihin si Amin Buratong doon sa Thailand. Okay? So, ngayon, hanggat sa nasintensya nito si Amin Buratong. Ngayon, nung oras ni mga July 2020, sa nilabas ni Mr. Percy Lapid na kanyang programa sa radyo, parang alam niya na mamamatay siya later on in 2022 na October 3. Kasi nakagawa na siya isang nagsagot laban sa pagtanggi ni Director General Gerard Bantag na sa kanyang akusasyon na si Gerard Bantag ay nagpapatay ng mansyon at siya ay nagpipiki ng mga patay kung pinapalabas kunwaring patay itong mga high profile na inmate at maraming mga problema sa pag-release ng kunwari body bag at pinapalabas at pinapabantayan pa. At wala pang maayos na testing sa COVID kung talagang may COVID nga. At hindi binubuksan daw ang body bag at para malaman kung si Amin Buratong ngayon o di kaya si JB Sebastian. So, yan po ang nangyari. Tapos nung ihatid daw yung mga bangkay ni kay Amin Buratong ay ginwardyahan pa hanggat sa hinatid sa pamilya hanggat nang nailibing yung puno na bangkay ni Amin Buratong. Si Amin Buratong ay isang Maranao, no, na yumaman dahil sa ganong negosyo at napatunayan naman ng Supreme Court na talagang hari siya o drug lord siya. At sa totoo lang, ako sa buhay ko bilang isang abogado, maraming mga kaibigan ko na lumapit sa akin na mga Maranao, no? Kasi komportable, marami ding mga kaibigan ko Maranao lumapit sa akin na komportable na humingi ng tulong. Bakit? Kasi alam nila na gumraduate ako sa Mindanao State University, no? At siyempre dahil ganun, alam ko yung kultura nila at marami akong kaibigan ng mga Maranao, saka marunong din ako magsalita ng Maranao. Sa mga Maranao, si CE, sa Blagacan, Mapia, Mapita, Langon, sa inyo. Okay, ito na ngayon, papakita ko kung paano sinagot ni Percy itong pagtanggi ni Mr. Bantag. Na ngayon ay sentro, hindi lang siya point of interest ko akong tanongin nyo. Kundi, hindi lang siya person of interest, kundi probable cause na isa siya kayo sa mastermind. Kung may iba pang mastermind sa kanya, sa taas niya, na ang ibang mga netizens ay nagsususpect sa digong no? Si demonyo. Di kaya yung iba pa. Pero siyempre, ito naman na nasa inyong pag-iisip yan, ipagsulat. Abangan na lang natin kung ano ang maging resulta ng na-imbestiga na nila ni Secretary Boyeng Remulla na nagsasabi naman na nag-execute ng pag-amin itong isa sa mga gang leader sa tungkol sa pagpatay dun sa middleman na si John Villamor Igluba. Okay? Ito na ngayon ang kanyang mga binanggit ni Percy. Naging bantog Bantog si Bantag ngayon dahil sa kanyang mga pagmumura, pagyayabang. Akala mo kung sino. Natuklasan na di umano nagpapatayo raw ito ng mansion. Yung pananalita pa lang ni Bantag. Diyan pa lang pwede ka ng kasuhan Yung attitude mo, ayusin. Isipin mo, nagpapatayo ka ng mansion, proportionate ba yan sa sweldo mo? Siyempre, di ba? Kaya nga tayo may salin Bakit mo palalabasin patay ang isang tao kung buhay? Protector ba kayo ng droga? Drug lord yan Dahil public official ka Pakikialamang ka. Sa ayaw at sa gusto mo, papakialamang ka. Wala kang karapatang magalit dahil may pakialam ang publiko. Yun ang totoo. Ultimong kasamahan nga nila, pinapapatay dyan Pagka alam na kakanta ka tumba. Sino gagawa nun? Di sila. Tira, sagot ni Mr. Percy Lapid laban sa mga sagot naman ni General Bantag sa akusasyon na siya nagpatayo ng mansyon, sa akusasyon na fake yung mga patay kunwari na mga high profile na nakakulong,
Sa totoong kwento ay hindi sila namatay sa COVID. So, pero duda lang naman ang sinasabi ni Kaper Silapid. Pero kahit duda lang, ang punto ni Mr. Persilapid, bakit hindi inyo pinabuksan ang cadaver bag? At bakit hindi binuksan at bakit kayo ang kumuha ng sample para ipaswab, para i-test doon sa RITM kung talaga ba may COVID o wala, yung bangkay. So, sabi niya, si Amin Buratong nga, ang mga anak niya ay nagdududa kung si Amin Buratong yun ang hinatid sa kanila. Ayaw pabuksan yung body bag at nilibing na lang bigla. Wala lang tingin-tingin. At hindi pwedeng buksan ng mga pamilya ni Amin Buratong dahil marami ang gwardiya na nakabantay na pinadala sa paghatid ng bangkay. So, ang tanong, kung gano'n, kung totoo yun na pineke o nagkunwari na lang na patay na yung si J.B. Sebastian at yung mga incheck na mga malalaking mga drug lords na sentensya na dyan na maraming pera, sa totoo lang, kahit kalahating bilyon ay kaya lang bumayad. So, kinunek ngayon ni Kaper yun, yung mga pwedeng kikitain dyan sa katotohanan na kanyang sinabi na merong pinatayong mansyon, ito si Director Gerard Bantag. Ito noong 2020 pa ito na sinabi ni Kaper Silapid. At noong September 5, 2022, 2 years later, nagpalabas si Kaper binira na naman niya ulit si Mr. Bantag. At ang pinakita niya sa video sa kanyang programa ay ang video na makikita mo ang 11 sasakyan na kay Director Bantag daw yun. At ang bahay. So, sa tingin nyo ba, sapat na ba yun na para kakabahan si Director Bantag na bibira pa ulit si Mr. Persilapid at ikakatanggal at ikakakulong sa korupsyon ni General Bantag? At kaya sapat na ba yun para siya mag-utos o magsagawa ng paraan para bumayad para ipapatay si Kaper Silapid? Kung ako tanongin mo, sobrang sapat na. Bakit po? Sapagkat bihira lang at hindi pa wala pang ibang taong nakabira kay Bantag, kundi si Persilapid. At ang issue na yun na binibira ni Mr. Persilapid, tanging si Persilapid lamang bumira. Yung pagpipamimiki kuno ng mga preso na namatay kuno sa COVID na high-profile inmate, si Persilapid na nag-question. Walang proper protocol para maisigurado na si J.B. Sebastian ngayon na namatay. Walang proper protocol kung si Amin Buratong na bilyonaryo na maranaw dahil sa Siabutangge sa Pasig. Walang lahat ng protocol. At yung mga Chinese din, marami dito namatay. At bakit? Matanong nga. Sumali na ako sa tanong. Bakit sa libo-libo mga nakakulong dyan? Yung mga mahirap na mga nakakulong, hindi naman namatay sa COVID. Diba? O, sagutin mo yan, Director Bantag. So, napakalaki po ng mga rason para pagdududahan para ikaw magkaroon ng probable cause na ikaw talaga. Bakit? Dagdag niyan, ikaw ang boss. Noong October 18, nung natagpo ang patay o nang diniklarang patay, ang middleman sa pagpapatay kay Kaper Silapid. Ang middleman na yun, na si John Villamor Igluba, ay nagpadala pa ng text message sa kanyang ate noong 11:59 AM ng 18 October at sinabi, pag-ingatan mo itong mensaheng ito at kung ako'y patay na, ipakita mo sa kanila ni Joel Escorial, iyong gunman, na sabihin sa kanya na nagsugo para ipapatay si Kaper Silapid ay 3 ulo o 3 hari ng 3 gang. At ang gang na ito ay Sputnik Gang, Batang City Jail Gang, at Happy Gulaki Gang. So, paano mo mapag-iisa yung 3 gang na lalaging nag-aaway? Maliban na lang kung may nag-utos sa kanila na mas mataas. At sino ang may kakayahang umutos? Walang iba kundi si Bantag lang. Di ba? O,
Ngayon, nagkaroon ng autopsy, pangalawang autopsy na ginawa ni Dr. Raquel Fortun, at nakukonclude siya na namatay sa history daw sa asphyxia. Ibig sabihin, ano bang asphyxia sa Tagalog? Parang hindi na makahiga. At ang posible lamang nagagawin dahil walang marka sa katawan ng mga sugat ay plastic cellophane na isinukob sa kanyang ulo para mawalan siya ng paghinga. At natagpuan pa na yung sample o isang bagay na ihi na galing sa katawan ni Joel, hindi Joel, kundi June Villamor Igluba, ay may lamang shabu. So, ibig sabihin, habang pinapatay si Mr. June Villamor Igluba na middleman sa pagpapatay kay Kapir Silapid, ay pinadruga mo na siya, sinindihan mo na siya at ginanon sa ilong niya. Ngayon, mas delikado yun kung ang shabu, pinaluan pa ng cyanide at sinindihan at ginanon sa ilong niya. So, ibig sabihin, kahit hindi mo na siya lagyan ng plastic, mamamatay din siya. Pero ito, sa findings ni Dr. Fortun, shabu lamang ang laman. So, kung tudo ang karga ng shabu, maaaring mamatay din sa masyadong high sa stroke, no? Pwede rin siya hindi makahinga. Parang nangyari, bumubumbay yung puso. Pero ito, may history na nakikitaan na difficulty of breathing. Yan pala ay asphyxia. Ibig sabihin asphyxia, medical term po yan, term ng mga doktor para tawagin na ang pagpatay ay talagang di kaya nilagyan ng unan. No? Pwede rin lagyan ng unan para hindi makahinga. So, dito na tayo, no? Ano pa mag-isa? So, dahil doon, sa findings na yun, ang pagsasabi ng kapatid o ate ni John Gluba Villamor na tatlong iyon, nilapit niya kay Idol Rapi Tulfo na senador, pero una sila lumapit kay Idol Erwin Tulfo na sekretary ng DSWD na kung saan humingi siya ng tulong sa pagkain o anumang tulong, at nilapit ni Erwin Tulfo kay Senator Rafi Tulfo at nilapit nila kay Secretary Boying Rimulya at kinuha ng state witness. Dahil doon, inutos ni Secretary Boying Rimulya sa NBI na kunin yung mga leader ng mga gang at inimbestigahan. At ang resulta, ayon sa DOJ, sa isang abogado nila ay nagsasabi na very material daw. At may isang sa mga gang leader rin ang umamin. Parang pelikula raw kung ayon pa sa pag-describe ni Secretary Rimulya. So hanggang dyan muna tayo, no? At magandang